Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Pinuna ng palasyo ang plano ni Davao Congressman Paulo Duterte na 2 buwang pag-abroad simula December 15. Sa detalye alamin natin yan mula kay Christian Bascones. Christian. Dapat umanong ipaliwanag ni Davao City 1st District Representative Paulo Opulong Duterte sa kanyang mga nasasakupan at pinagsisilbihang mga residente ng Davao matapos itong humiling ng pagbiyahe abroad at bisitahin ang 17 mga bansa mula December 15 ngayong taon hanggang February 20 sa susunod na taon. Ito ang naging reaksyon ng Malacanang sa balak ng mambabatas na magbakasyon abroad ng higit 2 buwan. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, dapat nagsisilbi ang isang opisyal ng gobyerno tulad ni Congressman Pulong at kung magkakaroon man ng biyahe sa ibang bansa, kahit hindi official travel, dapat malaman ito ng mga mamamayan. Giit ng palasyo, mas maigi na nakakatulong sa bayan ang bawat pagbiyahe o anumang ginagawa ng mga opisyal. Sa liham kasi na ipinadala ng kongresista kay House Speaker Faustino Boji D. III noong December 1, inihayag ni Duterte na nakatagdang bisitahin niya ang 17 bansa kabilang ang Hong Kong, ang China, Malaysia, Indonesia, South Korea, ang Japan, Vietnam, Cambodia, ang United States, ang Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy at Singapore. Bagamat walang nabanggit na dahilan o anumang pagsasaad ng aktibidad ni Congressman Pulong, nanindigan ng palasyo na dapat ikonsidera muna ng mambabatas ang magiging reaksyon ng mga taga Davao. Official travel. Kahit hindi siya official travel. Kasi lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito sa kanyang constituents. Well, anyway, samantala, tiniyak ni Duterte na personal na pera niya ang gagastusin sa international travel na ito at umiling din siya na payagan siyang dumalo virtually sa mga plenary sessions at mga pulong sa Kamara habang nasa abroad. Samantala, kanina nanindigan naman ang palasyo na seryoso ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ipinaprioridad niyang mga panukalang batas sa mababa at mataas na kapulungan tulad ng Anti-Political Dynasty Bill at Independent People's Commission. Hangad umano ng Pangulo na magkaroon ng patas na sistema sa pagluluklok o pagpili ng mga opisyal ng gobyerno at makakatulong din anya ito para mas maging malawak ang transparency sa pamahalaan. Yan muna ang latest mula sa palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. Nanindigan si Bicolsaro Party List Congressman Terry Ridon na dapat na manatiling fully accountable si Congressman Paulo Duterte na humirit ng travel clearance para sa 2 buwang foreign trip. Sinabi ni Ridon na dapat handang humarap si Duterte sa mga investigative bodies na humihimay sa irregularidad sa flood control projects. Lumutang sa social media ang umano'y pagpapaalam ni Duterte kay House Speaker Faustino D. III para sa biyahe sa abroad sa iba't ibang lugar. Ditong nagdaang Huwebes ay hindi sumipot si Duterte sa Independent Commission for Infrastructure para sa investigasyon at biglang sinabing walang jurisdiction ito sa kanya. Samantalang humarap naman si Majority Leader Sandro Marcos sa ICI. Samantala nananatiling tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure. Itong sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nang tanungin kung tiwala pa ang Pangulo sa ICI sa likod ng ipinapasang Independent People's Commission Act. 2 Senate bills ang itinutulak para mabuo ang IPC para makabuo ng tinatawag na Permanent, Independent at Non-Partisan Commission na mag-iimbestiga sa anomalya sa infrastructure projects. At yan ang mabalitang nakalap na inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.